Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Sa boxing, kung ikukumpara kay retired Mexican fighter Antonio Margarito, hindi itinuturing na mabigat na kalaban ni Manny Pacquiao ang kanyang comeback opponent na si Brandon Rios. Pero sa kabila nito, nangako pa rin ang Pinoy ring hero na magpo-focus ng husto sa ensayo para maisakatuparan ang misyon na makabawi mula sa dinanas na back-to-back losses noong isang taon. Ang kabuang detalye ihahatid ni Dennis Principe. Kung babasahin ang pananalita ni Manny Pacquiao, lumalabas na kumpiyansa itong madali ang kanyang magiging panalo laban kay Brandon Rios. Ito'y matapos ikumpara ni Pacquiao si Rios sa isang Mexican champion na pinulbos ng Filipino boxing sensation. Ayon kay Pacquiao, may hawig si Rios sa estilo ng ngayon retired Mexican fighter Antonio Margarito. Noong November 2010 ay nagtala si Pacquiao ng isang one-sided unanimous decision win Margarito upang makopo ang bakanteng WBC light middleweight belt. May nakikita ko bang comparison siya sa mga dati mong kalaban? Ito parang ano to, Margarito yung style niya. Sa panig ni trainer Robert Garcia, nagkakamali umunon si Pacquiao kung iisipin ito na kasing bagal at kasing hina lamang ni Rios si Margarito. I was there and yes, I seen a tremendous Pacquiao that the world was amazed to what he did to Margarito, who was a lot bigger and stronger, and he was still able to dominate pretty easy. But that was Brandon is 10 years younger, and that was 4 years ago. So that's gonna make a big difference. And I think that if that's what they expect and that's what they think, they're in for a surprise, because Brandon is gonna come in with a game plan that's gonna surprise most of the world. Samantala, hindi problema kay Pacquiao kundi makakarating ang kanyang trainer Freddie Roach unang linggo ng kanilang training camp sa General Santos City. Si Roach ay abalaan sa training naman ni Puerto Rican Miguel Cotto na magbabalik sa lona kontra two-time world title challenger Delvin Rodriguez ngayong October 5 sa Orlando, Florida. Yes, October, at nag-usap naman kami kung anong gagawin namin. By next month, mag-start na yung training ko. Mag-start na yung live training. Para sa Good Morning Boss, Dennis Principe, PTV Sports. Samantala, kumupo naman ng silver medal sa 2013 Asian Youth Games sa Nanjing, China, si National Taekwondo Jean Francis Aaron Agoho. Nalusutan ng Pinoy bet ang lahat ng mga laban hanggang sa semifinals bago siya yumukod sa isang Thai opponent sa gold medal match. May report si Sports Radio Senior Correspondent Judith Carngal mula sa Nanjing, China. Nakamit ng Pilipinas ang ikatlong medalya silver mula sa Taekwondo Jean Francis Agoho sa boys 53 kilograms. Dalawang impresibong panalo ang naisumiti ng management major students sa Ateneo de Manila, 11-4 laban kay Ari Krishnasamy ng Malaysia at 9-8 kay Giselle Kerbe Kazakhstan bago yumukod kay Sawik Wihari ng Thailand 7-11 sa finals. Bagamat nabawasan ang tie dahilan sa isang illegal na suntok sa mukha, masyado itong ininda ng ating pambato kaya't nalamangan siya sa second round at hindi na nakakuha pang makahabol sa third round. Si Agoho na nasa training pool ng Philippine Taekwondo ay silver medalist rin sa nakaraang Asian Junior sa Thailand noong Abril at gold medal winner sa Korean Open noong nakaraang taon. Sa tennis, magaan muling nanalo si second seed Jurens Mendoza laban sa kanyang quarterfinal opponent na si Hong Kit Wong 6-1, 6-2 para makaabante sa semifinals at makasigurado ng bronze medal. Dahilan sa maraming upset, magaan ang landasin ni Mendoza laban sa isang taga-India sa semis at sana sa finals, lalo talsik na ang top seed na taga-China. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Nanjing, China. Sa automobile race, kanselado na ang Santa Rosa Laguna leg ng 2013 Philippine Autocross Championship Series sa linggo. Ito'y dahil na rin sa matinding pinsalang idinulot ng bagyong Maring at Habagat sa nasabing lalawigan. Narito ang report ni Keisha Halili. Hindi rin pinatawad ng bagyong Maring at Habagat maging ang pagdaraos ng third Luzon leg ng Philippine Autocross Championship Series. Dahil sa tindi ng pinsala at pagbahang dulot ng patuloy na pag-ulan sa nakalipas na 5 araw, nalubog sa putik at tubig baha ang dapat sana'y venue sa Santa Rosa, Laguna.
Kaya't ayon kay Philippine Autocross President Danny Santiago, kanselado na ang karera sa linggo at ito ay kanilang nireschedule sa September 1. Bumaha sa venue eh. Yung venue ang binaha eh. Hindi naman yung eh. At saka madumi daw. Madumi yung lugar. Inamin ni Santiago na ito ang unang pagkakataon na nakansela ang kanilang event dahil sa matinding epekto ng bagyo. Kaya naman ikinasal na rin umano ng grupo ni Santiago ang pagtulong sa pagpapalaganap ng kaalaman ukol sa masamang epekto ng global warming. Dati rain or shine eh. Kaso, bangka na raw ang kailangan. Siguro bumara yung mga drainage. Ang Philippine Autocross Championship Series ay ang pinakamalaking kongregasyon ng mga race car driver sa bansa. At ang numero 1 advokasya ng grupo ay ang isulong ang mas responsableng paggamit ng mga pampublikong lansangan. Para sa Good Morning Boss, Keisha Halili, PTV Sports. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Ann Salubon para sa Good Morning Boss.